Okay, good morning class. Kumusta kayo ngayong araw? And then, bago tayo magsimula, pwedeng pakikuha mo na yung mga kalat sa ilalim ng upuan nyo. Okay, tapos na kayo. At bago tayo magsimula, pwedeng kukunin ko muna yung attendance nyo. Okay? Hamza di Sumnong. Okay, then bago tayo magsimula ulit, mag-exercise muna tayo. Learn with me. Morning exercises. 1, 2, 3, 4. Breathe in, breathe out. 1 arm to raise to the sky. 2 arms up across the shoulders. 3 hands are straight in front. 4 both hands are down. Learn with me. Morning exercises. 1, 2, 3, 4. Breathe in, breathe out. 1 arm is raised to the sky. 2 arms up across the shoulders. 3 hands are straight in front. 4 both hands are down. Learn with me. Morning exercises. 1, 2, 3, 4. Breathe in, breathe out. 1 arm is raised to the sky. 2 arms up across the shoulders. 3 hands are straight in front. 4 both hands are down. So ngayon topic natin, bago ang lahat, pwede mo nang paki-recall kung ano yung na-topic natin last meeting. Okay ba, Karat? Pwedeng paki-explain tapos magbigay ka ng isang topic na natatandaan mo nung last meeting. Okay, so last topic ang didiscuss natin ay all about sa assets. At ngayong araw naman ay didiscuss natin ay about sa trade receivable and non-trade receivable. Okay? So, pakibasa muna kung ano ibig sabihin ng trade receivable. Okay, Miss Bakarat, pakibasa muna kung ano ibig sabihin. Anong meaning ng trade receivable at non-trade receivable? Okay, thank you. Ano nga ba ang trade receivable at non-trade receivable? So, sa pag sinabi nating receivable, ito yung point of view ng mga seller. So, dito sa trade receivable, pinag-uusapan dito yung mga sales na nangyayari sa operating cycle ng business. So, hindi siya lalagpas ng 1 year. At para naman sa non-trade receivable, ito yung mga nag-a-arise na hindi sakop yung operating cycle ng business. So, sa non-trade receivable, sa trade receivable, ang mga example nito ay ito yung mga account receivable. And then, dito naman sa non-trade receivable, ang mga example nito ay yung dividend receivable, employee advances, interest receivable, and overpayment to supplier. So, gets na. Okay, so dahil tapos na natin yung topic sa araw na to, Miss Abdul Malik, pwede ka bang mag-summarize sa na-topic natin ngayon? Okay. And then, pwedeng kumuha ng 1/4 na papel para tayo ay mag-quiz. Okay class, get 1 whole sheet of paper at mag-quiz tayo ngayong araw. So, ang mga i-quiz natin ay paki-explain kung ano yung paki-classify kung saan yung belong sa trade receivable ba or non-trade receivable. Okay class, tapos na ba kayo sa ating quiz?
Okay, pakipasa na lang po sa unahan. Then, yan. So, any question ba sa ating topic ngayon, mga student? And then, dahil wala na kayong tanong, mayroon kayong assignment para sa araw na ito. So, ang assignment nyo ay i-define ang receivable, mag-summarize sa lesson natin ngayon, at ilalagay natin sa one whole na papel.